umpisahan natin. Umpisahan po natin, mga bossing, yung talakayan natin ng masaya. O ayan. Exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Ako po, mga bossing, kanina pong alas 7 dito, no? Isang oras makalipas, nagbabad muna ako sa pool dahil masama yung pakiramdam natin. Para yung init ng katawan, hindi magtuloy-tuloy at mag-release. Dito naman po, pampainit, Diwata, mga kababayan. Biruin nyo, napapasumba na po ngayon si Diwata. Ngayon, hindi na suplado si Diwata. Kasi minsan may mga nakikita ho tayo, na si Diwata ho, mga kababayan, pinagsusupladuhan po yung mga gustong magpa-picture sa kanya. Nako. Dapat po, kapag yung pinasok mo o pumasok ka, dumating ka sa punto na sumikat ka, dapat mahal mo pa din yung fans mo. So ngayon, bakit po ba napapasumba ngayon si Diwata, mga kababayan? Baka utos din po. No? Baka utos din nung pinaka first nominee, second nominee nung kanyang party list, mga kababayan. 'Di ba? Baka utos nung wala naman. Okay, rektahan ho tayo, mga kababayan. Ano po ang alam ni Diwata sa politika? Mga bossing. Yung pares, Diwata pares, etc., wala tayong problema doon. Pero pagpasok na po sa politika, mga kababayan, ibang usapan na po 'yan. Usapang bayan na po ito, mga bossing. Hindi na tayo papayag na, wait lang, kung sino-sino na naman ang tumakbo. Tapos gagamitin nila, siguro akala nila, ang style na budots-budots ni Revilla, umuubra pa. Kaya ngayon, ayan. Samantala ho, mga kababayan, nung panahon, magpapapicture lang, magpapagreet lang ng birthday, sinusupladuhan pa niya. Sabi, Diwata, pa-greet naman, birthday ko ngayon. No, huwag kang mag-alala, kuya, lilipas din yan. Masakit, yung ganon. Pero, siguro, para doon sa nagpa-picture, joke ni Diwata yun kasama sa joke yun Pero, yung iba, masasaktan ho dun, mga kababayan. Ngayon, yung style ng mga lumang politiko, ginagaya na din po nitong vendor party list, mga kababayan. Ayan, Di ba vendor yan, yung katabi ni Diwata? Vendor party list. Kasama na yung pagpo-promote. Mga bossing. Tuloy natin. Parang pinalambot ho ito sa pressure cooker, tuloy. Ikaw ba naman? Tatakbo ng party list. Kailangan medyo matindi ang exposure mo. Lahat gagawin mo. Pero mga bossing, rumekta tayo doon sa mismong kung makakaupo ba si Diwata. Kahit anong gawin po niyan, mga kababayan, imposibleng maging congressman. Kaya doon sa mga boboto, sinasabi, nako, magiging congressman si Diwata, ipagtatanggol tayo nito dahil vendor tayo. Malabo pong mangyari, mga kababayan. Yung fourth nominee, napakalayo na po nun, mga bossing. Yung third nominee nga po di ba? Hirap na hirap makakuha ng upuan. Hirap na hirap pong makakuha ng seat, mga kababayan. Di ho ba? Yung second, madalas sumasablay pa. Yung first, ayan, pag naka 400,000, base po doon sa dati kong sinuportahan na party list. Kasi araw-araw kami nagkukwentuhan at nag-uusap kung paano ba makakuha ng pangalawang upuan Yung first nominee, 400,000, swak na yan. Pasok na yung first nominee. Yung pangalawang nominee, at least mga 900,000. Yung pangatlo, siguro, kailangan mag-number 1 ka doon sa party list. Kailangan ikaw yung parang yung CIS party list ni Tulfo para makakuha ka ng 3 upuan, mga kababayan. Si Diwata, pang-4 pa po. Imposible naman po. Sa dami ng mamamayang Pilipino, mga kababayan,
no, na alam na si Diwata po ay ginagamit lang nung party list, hindi naman din po susuportahan agad-agad yan at hindi po iboboto ng mga kababayan agad-agad natin yan. Lalo pa ho, ganito lang yung estilo nila. Kaya wag po tayo magtataka, mas madami pa pong exposure o mas madami pa pong mga pupuntahan si Diwata, mga kababayan, na lugar upang sa ganon, talagang expose yung kanilang party list, mga bossing. Pero ang tanong, para sa vendor nga ba? Kasi nabuko daw no? Nabuko daw po sa isang programa ni Ted Filon, mga kababayan, na yung first nominee contractor, hindi naman daw po vendor. Vendor siguro, pero malalaki na. No, malalaki na yung negosyo. Sabi ni Brenda Flores, kadiri naman. Nandiyan na po si Ma'am Chris Rose. Good morning po sa inyo, Madam. Sana walang dayaan para sa Duterte, takbo lang sila. Kasi pwede silang manalo sa kung anong mga pwede nilang gawin. Kaya takbo lang ng takbo. Aba, parang sinasabi niyo po mag-aano yung mga Duterte. Magmamarathon na lang. Takbo ng takbo ng takbo ng takbo. Bahala na. Tuloy pa nga natin to. Dapat hindi ganun. Anyway, natin yan. Mas may mga importante tayong pag-uusapan ngayong araw. Si Kibuloy, inupakan na po, mga kababayan. Si Kibuloy, inupakan na po ni Senadora Risa Ontiveros, mga bossing. Hindi na ho nakatiis para nga naman ho sa Senadora, ang kapal ng mukha ninyo. Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sa pagtakbo o pag-file ng COC, Certificate of Candidacy ni Kibuloy, mga bossing. Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang inyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Ano kaya ang isusulong nitong kampo ni Kibuloy, mga bossing? No? Karapatan para sa mga nagtatago? Karapatan para sa mga bumastos sa batas ng Pilipinas? Totoo naman ho Kakapalan ng mukha yung mga pinaggagawa nitong mga to.